Hi minasan konnichiwa. Okay po, sa pattern po or sa lesson po natin ngayon ay tuturuan ko po kayo kung paano po tayo gagawa ng causative verb. Okay? So nung nakaraan po napag-aralan po natin yung passive verb. So ngayon naman po ay causative verb. Okay? Causative verb kung sa Nihongo po tinatawag po siyang shieki. Okay? Causative verb or kaya naman po ay shieki. Okay? So ngayon, paano ba tayo magagawa ng causative verb? So ngayon, depende yan sa groupings po ng verb natin. So meron tayong group 1. Sa group 1 po, gagawin po natin ay omit mas or kaya naman ay ru kung siya po is naka-dictionary form. Then, change e sound or u sound of the dictionary form into a sound. Then add semas or kaya naman ay seru. So ibig sabihin po nito, unang gagawin po natin ay tatanggalin muna po natin si mas. Then after po nun, yung natitira po na i or u, siya po is gagawin nating a sound. Then magla-add lang tayo ng semas or kaya naman po ay ng seru. So atin pong ibigay ang mga example po natin ng mga verb. So meron tayong kaimas, machimas, tsukurimas, asobimas, yomimas, shinimas, kakimas, oyogimas, hanashimas. Okay? So ngayon, naka-mas form po siya. So ngayon, ang ating hahanapin po ay ang e sound. So sa bawat verb na po to, nilagay ko na po dito yung highlight po, no, yung mga may e. Okay, so unang gagawin, tanggalin muna po natin si mas. So kapag tinanggal si mas, meron tayo dyan kai. So yung i po, gagawin nating a sound. So be careful po kayo dito, no? Kasi yung i po, baka isipin ninyo sa alphabet is a, i, u, e, o. So ngayon naman po, yung i po, hindi siya ginagawang a. Siya po ay ginagawang wa. Okay, e sound, gagawing a sound, kaya po siya is naging wa. Then, after po nun, mag-a-add lang tayo ng semas or seru. Kaya siya po ay magiging kawasemas or kaya naman po ay kawaseru. Okay, so e-sound, ginawang a-sound, naging wa. Then, semas, nilagyan mo lang. So, kawasemas or kaya naman ay kawaseru. Okay? So, next naman po natin ay meron tayong machimas. So, tanggalin lang natin si mas, then meron tayong machi. So, unang gagawin natin, yung chi, gagawin nating a sound. Saan ba natin makikita siya? Makikita po natin siya sa alphabet. So, yan po is ta, chi, tsu, te, to. So, meron tayong ta. Okay, so yan po yung a sound po ni chi. So, yan po is magiging mata. Okay? Mata. Then sabi diyan kapag nagawa mo ng a sound, mag-a-add lang tayo ng semas or seru. So mata, yan po is magiging mata semas or kaya naman po ay mata seru. Okay? So yung machimas naging mata semas or kaya naman po ay mata seru. Next naman po natin ay tsukurimas. So tanggalin lang natin si mas. So meron tayong tsukuri. So sabi dyan, yung e sound gagawin lang nating a sound. So tsukuri, ang a sound po nito ay tsukura. Then after na po nating magawang a sound, mag-a-add lang tayo ng semas or seru. So siya po is magiging tsukura semas or kaya naman po is tsukura seru. Maalin po doon. Okay? Tsukurimas, naging tsukurasemas or kaya naman po ay tsukuraseru. Okay? Next naman po natin ay meron tayong asobimas. So asobimas, tanggalin lang si mas. So meron tayong asobi. So B, e-sound po siya. Gagawin nating a-sound. So B, siya po is ba, bi, bu, bebo. So yung a-sound po niya ay ba. So yan po is magiging asoba. After na po nating maggawing a-sound siya, mag-a-add lang tayo ng semas or seru. So asobimas, asoba, siya po is magiging asobasemas or kaya naman po is asobaseru. Maalin po doon. Okay? So yung asobimas natin naging asobasemas or kaya naman po is asobaseru. Next naman po natin ay meron tayong yomimas. So sabi, tanggalin lang si mas. So meron tayong yomi. So yung mi gagawing a sound. So yan po is mami, mu, memo. So meron tayong mi. So mi gagawin po natin siyang ma. Kaya po siya is naging yoma.
Then after po natin gawing a-sound, mag-a-add lang tayo ng semas or kaya naman po ng seru. So yomimas, yoma, magiging yomasemas or kaya naman po ay yomaseru. Maalin po dyan, no? So yomimas naging yomasemas or kaya naman po ay yomaseru. Next naman po natin ay meron tayong shinimas. Shinimas, tanggalin lang natin si mas. So meron tayong ni. So yung ni po natin ay gagawin nating a-sound. So yan po is na, ni, nu, ne, no. So yung a-sound po ni ay na, kaya po siya is naging shina. So sabi diyan, para maging causative verb, mag-add lang tayo ng semas or seru. Shinimas, shina, naging shinasemas or kaya naman po ay shinaseru. Next naman po natin ay kakimas. Tanggalin po natin si mas. So meron tayong kaki. So ki po siya. So kaki, ku, keko. So yung a-sound po ni ki ay ka. Kaya po siya ay naging kaka. Then after po nyan, mag-a-add lang tayo ng semas or kaya naman po ng seru. So kaka, siya po is magiging kakasemas or kaya naman po ay kakaseru. So kaka, kakasemas, kakaseru, kakimas, kakasemas, at saka po siya naging kakaseru. Next naman po natin ay meron tayong oyogimas. So oyogimas po natin, so tanggalin lang si mas, so meron tayong oyogi. So yung gigag, gagawin lang po nating a-sound. So gagi, gu, ge, go. So yung a-sound po ni gi ay ga. Siya po is magiging oyoga. Then syempre yung ga po natin is dadagdagan lang po natin ng semas or kaya ng seru. So oyogimas, siya po is naging oyoga, then magiging oyogasemas or kaya naman po ay oyogaseru. Oyogimas, oyoga, oyogasemas, oyogaseru. Okay? Next naman po natin is itong hanashimas po na Group 1, yung katapos po sa mga shimas. So hanashimas, gagawin lang po nating a-sound. So hanashi, sashi, su, seso. Mag-iingat kayo, hindi po siya shashi, shu, seso. Hindi po. Siya po ay sashi, su, seso. So ang a-sound po ni shi ay sa, kaya po siya is naging hanasa. Then, after nyan, magdadagdag lang tayo ng semas or kaya ng seru. Hanashimas, siya po is magiging hanasasemas or kaya naman po is hanasaseru. Okay? So, ganyan lang po kadali yung group 1. Kailangan nyo lang pong matandaan yung parang sanay form na yung e-sound gagawin nyo pong a-sound, then mag-a-add po tayo ng semas or kaya naman po ay seru. Maalin po dyan. Kung seru, syempre dictionary form, no? Kapag naman semas, yan naman po is naka-polite form. Okay? So next naman po natin ay para naman po to sa mga group 2 po natin. Okay? So sa group 2 naman po natin, ang gagawin naman po natin ay umitmas or ru, then mag-a-add lang po tayo ng sasemas or kaya naman po ay ng saseru. Okay, tanggalin lang si mas or si ru, maglalagay lang tayo ng sasemas or saseru. Halimbawa, meron tayong given dito na tabemas, kotaimas, oboemas, mimas, at okimas. So tabemas po natin, tanggalin lang natin si mas, so meron tayong tabe. Then sabi dyan, kapag natanggal na si mas, maglagay lang tayo ng sasemas or saseru. Tabemas, tabe, naging tabe sasemas or kaya naman po ay tabe saseru. Okay? So next naman po natin ay kotaimas for group 2. Tanggalin si mas. So meron po tayong kotai. Kotai. Then, ang gagawin lang natin is maglalagay tayo ng sasemas or saseru. So kotaimas, siya po is magiging kotai sasemas or kaya naman po ay kotai saseru. Okay? So next naman po natin ay oboemas. So group 2 pa din po tayo. Tanggalin lang si mas. So meron tayong oboe. Then mag-a-add lang po kayo ng sasemas. So yan po is magiging oboe sasemas or kaya naman po is oboe saseru. Okay? So next naman po natin, syempre sa group 2 po, ang mahirap lang dito is meron tayong special. So meron tayong special na mimas. Okay, so mimas naman po, ganun pa din po yung gagawin. Tanggalin po ninyo si mas, so meron tayong mi, then yung mi, mag-a-add lang tayo ng sasemas or saseru. Siya po is magiging misasemas or kaya naman po ay misaseru. Maalin po dyan.
Okay? So next naman natin, isang special pa din po, no, okimas. So tatandaan po ninyo, yung group to po is yung 15 na special saka yung mga S sound, no? So okimas po, tanggalin si mas. So meron tayong oki. Then mag-add lang tayo ng sasemas or saseru. So okimas magiging okisasemas or kaya naman po ay okisaseru. Okay? So yan po yung causative verb para po sa group 2 po natin. Okay po kaya tayo doon? Okay, so group 3 naman po natin. Okay, sa group 3 naman po, group 3 verbs naman po para siya gawing causative verb, siya po is shimas po. Gagawin nyo lang pong sasemas or kaya saseru. So yung word na shimas para sa mga group 3 verbs po natin ay gagawin nyo lang pong sasemas or saseru. Okay? Halimbawa, meron tayong verb dito na soji shimas, shuseki shimas, shuchou shimas, kimas na special po yan, and then syempre yung word na shimas. Okay? So soji shimas, sabi po dyan, yung shimas na word, papaltan nyo lang ng sasemas or saseru. So soji shimas, siya po is magiging soji sasemas or kaya naman po ay soji saseru. Okay, so simple lang, no? Yung shimas, gagawin nyo lang pong sasemas or saseru. Halimbawa, meron tayong shuseki shimas. Shuseki shimas, siya naman po tatanggalin natin shimas kasi papaltan po natin ng sasemas. So shuseki shimas, siya po is magiging shuseki sasemas or shuseki saseru. Okay, so kapag naka-dictionary form na po, saseru po siya. Okay, yung shimas, pinaltan lang natin ng sasemas. Next naman po natin ay shuchou shimas. So, shuchou shimas, gagawin po nating causative verb. So, siya po ay shuchou shimas, magiging shuchou sasemas or kaya naman po ay shuchou saseru. Pinaltan lang natin si shimas ng sasemas or kaya naman po ay saseru. Okay? So, sa group 3 po na verb, meron po tayo ditong isang special, which is sikimas na tukam po. Okay? Sikimas na tukam po, kapag po siya ay ginawa ninyong causative verb, siya po is magiging kosasemas or kaya naman po ay kosaseru. Okay? So, tandaan nyo po yan, no? Kosasemas or kosaseru. Siyempre, sa group 3, hindi po mawawala yung shimas lang na to do. So, shimas, siyempre, sabi nga sa rules natin, no, shimas, gagawin nating sasemas or kaya naman ay saseru. So, yung shimas, siya po is magiging sasemas or saseru. Okay? So, yan po yung causative verb po ng ating group 3. Okay? So, tatandaan po ninyo sa lagi po yung groupings po ng verb. So, group 1, gagawin nyo munang E-sound, then mag-a-add kayo na yung E-sound, gagawin nyo pong A-sound, then mag-a-add po kayo ng semas or seru. Yung group 2 naman po, tanggalin nyo lang po si mas, then mag-a-add po tayo ng sasemas or saseru. Sa group 3 naman po na verbs, so yan po is yung shimas na word, papaltan nyo lang po siya ng sasemas or saseru. Okay? So, tatandaan nyo din po minasang kasi nga po, sen na siya bago magmas. So, kapag kinonjugate po ninyo yung mga causative verb kasi group 2 po siya, siya po ay magiging, yung simple po kung paano po kayo nagko-conjugate po ng mga group 2. So, syempre, kunwari, dictionary form naging saseru. Kapag naman siya is nai form, syempre, di ba sa group 2, tatanggalin mo lang naman si mas at lalagyan mo ng nai. So, magiging sasenay. Okay po. So ito po yung para po sa causative verb po natin. Kailangan po natin tong matandaan para sa lesson 48 po natin. Kasi kung hindi nyo po to alam, baka po hindi tayo makapag-continue hanggang lesson 48 kasi mahalaga po tong pattern na to kasi dito lang po iikot ang lesson 48 po natin. Okay? So, yun lang po, minasang, domo arigatou gozaimashita, otsukare samadeshita.